Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. 1 trillion mga kaibigan! 1 trillion po ang lilikumin! Grabe naman tong balita na to. Totoo ba to, guys? Ano bang nangyari dito mga kaibigan? Nadulas ba si Amy? Nadulas ba si Amy or sinadya ba niya? Or mukhang meron lang talaga siyang gustong ilaglag? Ewan ko lang ha. Kayo na pong bahalang humusga dito mga kaibigan ha. Kasi matindi po itong binitawang salita, itong si Manang Amy. Sa politics po, wala pong coincidence. Lahat po ang nangyayari sa politika ay planado. Bakit naman sasabihin ni Amy mismo isang press con? So, meron talaga guys, meron talagang nangyayaring plano. Ang masaklap lang mga kaibigan, matindi po ito guys dahil 1 trillion, biruin nyo, 1 trillion mga kaibigan, gagastos sila or babudgetan nila ng 1 trillion, galing po yan sa taxpayers money, gagastos ka ng 1 trillion para ma-impeach si BP Sara, di ba? So, kung ako ang tatanungin nyo, kung ako po ang magsusuri dito guys, meron talagang plano yan. Meron talagang nasa likod niyan at alam na natin kung sino. Kasi sa mga nakaraang araw po mga kaibigan, ilang beses po natin tinalakay ang impeachment na yan At ilang beses po natin na-booking ang Kongreso. Lalong-lalo na po si Tambaluslos. Well, kasama na dyan si Castro. Kasama na yung tatlong kagwang at yung kung iba pa. Kasi ilang beses po nila finailan ng impeachment si BP Sara? 3 beses. Nakakapagtaka no? Unang-una nakakapagtaka Biruin nyo, sabi ng konstitusyon, isang beses lang po pwede mag-file ng impeachment sa isang taon. Pero tuloy-tuloy pa rin sila 3 beses. Kasi nung kahapon, nag-file na rin yung mga Padre Damaso, di ba? Yung mga paring walang kwenta. Nag-file na din sila pang third impeachment na yun kahapon Pero questionable pa rin yung kahapon, di ba? Kasi nga, bakit po tinuloy pa rin nila alam naman nila, ang impeachment po wala nang visa yan. Kahit ako, hindi naman ako abogado, wala naman ako sa Kongreso. Pero syempre guys, marami nagbibigay sa atin ng mga source at marami din tayong nagre-research din tayo, na marami din namang nagbigay ng pronouncement na hindi na po talaga mangyayari ang impeachment. Kung ang pag-uusapan po natin guys, yung panahon. Kasi wala na sa panahon di ba? Pero nakakapagtaka lang, bakit tuloy pa rin sila? At wala pong tigil mga kaibigan. Hanggang ngayon wala pa rin tigil. Yun naman pala, itong pasabog ngayon or itong ibinulgar ngayon ni Amy Marcos ay talagang makapanindig balahibo po mga kaibigan. Kahit sabihin natin ito, ipagpalagay lang po natin guys, nagbibiro lang si Amy Marcos dito. Hindi po ito pwedeng biro Di ba yung sasabihin mo lang, pasensya na kayo, marites lang yan. Hindi po pwedeng ganun Kasi impeachment po ang pinag-uusapan dito sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa, which is the Vice President Sara Duterte. So kung sasabihin mo lang na marites yan, nako, hindi yan marites. Hindi yan marites. Meron yan, di ba? Either ito either nilaglag niya si Tambaluslos, nilaglag niya si Tambaluslos, pangalawa, pwedeng nadulas siya na hindi na niya nabawi, pangatlo, baka kasama din talaga siya dyan. Baka talagang pinag-iisipan nila yan at meron talaga silang plano, gumastos ng 1 trillion pesos galing po sa kaban ng bayan para lang po i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ito po, pakita ko lang sa inyo guys para po mayroon po tayong katibayan. Nanawagan na po ang mga men in uniform. Okay? Ito po, basahin lang natin guys Ito po, galing po ito kay Mr. J. Sonsa po sa kanyang Facebook page. Itong mga men in uniform po natin mga kaibigan ay nananawagan na po. Teka lang, i-highlights po natin. Ayan po Open letter to Speaker of the House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Okay, basahin lang natin guys para po maintindihan ng lahat. Ito po ang nakalagay sa liham. Dear Speaker Romualdez, we the undersigned, makinig kayo We the undersigned, AFP,
and PNP retired officers, UP vanguards, and concerned Filipino citizens and taxpayers demand that you immediately, okay, ito po ang demand ha, that you immediately resign as Congressman of the 1st District of Leyte and Speaker of the House of Representatives because of the following reasons. Okay, ito po yung mga reasons nila guys kung bakit po kailangan na talagang bumaba sa pwesto itong si Speaker. Ito po, basahin natin. Number 1. Ang sabi dito mga kaibigan, with 15 trillion ha, makinig kayo guys ha, 15 trillion pesos po national government debt as of August of 2024, you do not care of all if the Philippine government would become bankrupt. So, ibig sabihin, wala siyang pakialam na mabankrupt tayo. Sooner or later, because you have recommended a 6.352 trillion budget for the 2025 against 2025 projected supportable national revenue of 4.64 trillion according to the Finance Secretary Rafael Recto, or the deficit of 1.72 or 1.7 trillion. Ibig sabihin guys, itong si House Speaker nanghihingi siya ng 6 trillion samantalang ang kita po ng Pilipinas ay nasa 4 trillion lang. Ibig sabihin, deficit pa tayo. Bankrupt tayo mga kaibigan. Wala siyang pakialam. Walang pakialam itong speaker na to. Ha? Utang lang ng utang. Uutang ka ng 6 trillion tapos pera mo 4 trillion lang. Anong klase kang Anong klase kang marunong ka ba magbilang? 'Di ba? Ano yung pambabayad natin diyan? So, ang pangalawa po mga kaibigan na dahilan po kung bakit kailangan na niya mag-resign as speaker dahil po you squandered 26.7 billion from AKAP of DSWD on a fake people's initiative to unnecessary change the Philippine Constitution. O yan, pangalawa. Ang dami pala niyang kasalanan, no? Grabe. Pangatlo, ito po ang pangatlong rason. You failed to safeguard our taxes against corruption that eats about 20% of our annual budget, no? Briefly, the 2025 national budget would be less than the 2024 national budget if there were no corruption in the government. Furthermore, there is no attempt to remove the label of Congress, the Philippines' biggest criminal syndicate, according to the Biz News Asia. Grabe. Biggest criminal syndicate pala itong si Tambaluslos. Nakakahiya ka. Kaya kailangan na talaga niya mag-resign. Oy, bumaba ka na sa pwesto, Tambaluslos. Yari ka ngayon. Okay, pang-apat na rason. Aside from a report of a multi-million-dollar donation to Harvard University, there are reports of your alleged buying spree here and abroad, including a 20% ownership of EEI costing of 1.25 billion pesos. Under your leadership in the House of Representatives, you have been spending the taxpayers' money, paid by our blood, sweat, and tears, as if you own the Philippine government. Based on the foregoing observations, we want you out of the House of Representatives now. Ayan po. Pinabababa na po, pinapa-resign na po itong si Martin, Speaker Martin ng House of Representatives, mga kaibigan. Ayan po. Kailangan na talaga niyang bumaba kasi grabe ang kanyang mga offense. Grabe ang kanyang mga offense, mga kaibigan. Hindi na po talaga matanggap ng mga tao. Meron pa siyang bribery. Meron pa siyang bribery sa Okada na hindi po nila ma-explain at hindi niya kayang humarap para i-explain niya yung mga luggage na natagpuan po sa Okada, mga kaibigan. Which is, binalita po ito sa ibang bansa. Yung Okada na yan. Pero bakit po tahimik dito sa Pilipinas? Anong ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito guys? Talagang pagdating po sa Pilipinas ay news blackout po tayo. Dahil ayaw nilang makita ang kanilang mga ginagawang kabalastugan. Kaya yung ibang bansa, buti pa yung ibang bansa Buti pa yung international community tsaka yung international media. Di ba? Nakikita nila yung ginagawa nitong Tambaluslos na to. Samantalang dito na meron po tayong mga mainstream media na matagal na dyan, mga batikan, hindi man nila kayang pag-usapan ito. Itong Okada na yan.